Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin, sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa Kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumula ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at pinapaging banal, kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Pinapamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinapamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay malakit maliit. Pinapamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka, tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinapamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya, at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Narito na naman po tayo, halina't magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kayo po ba ay nakapagtabi na ng inyong Christmas decorations, no? Marahil naitago nyo na yung marami ninyong palamuti at pailaw. Pero gayon pa man, mga minamahal kong kapatid, huwag nawa sanang namanglaw ang inyong saya, kahit alam nating natapos na ang panahon ng Kapaskuhan. Tandaan po natin sa pagtatapos ng panahong ito, pinapasinayaan rin natin ang pagdating ng karaniwang panahon. At alam rin natin kapag karaniwan o ordinaryo
ang pinag-uusapan, tila medyo nababawasan yung interes ng tao. Para bang yung ilan niya, nasasabi nila, ito na naman, dating gawin na naman, ordinary days, karaniwang panahon. Pero ito ang dapat nating panghawakan. Even in the seeming ordinariness of our human existence, God will always be present. Sabi nga po nila, the only difference between the ordinary and the extraordinary is that little extra. Sa Tagalog, pwede nating sabihin yung higit o pwedeng yung kakarampot na lampas. Pero ang katotohanan rin, mga minamahal kong kapatid, ang tunay na nagbibigay ng iba yung kahalagahan kahit sa tila baga mga ordinaryong araw ay ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga po ang paanyaya, look more closely through the eyes of faith. Because after all, miracles are still happening even in plain sight. At ito rin yung ipinapahayag sa Ebanghelyo, Sabi doon, inilalahad sa atin yung isang pangkaraniwang araw ng pamamahinga para sa mga Hudyo. At sa araw na iyon, nagpunta daw ang mga tao sa sinagoga upang magnilay sa banal na kasulatan kasama ng pamayanan. Sa pagkakataong ito, binanggit naman sa Ebanghelyo, si Jesus daw ay natagpuang nagtuturo. At nagkaroon siya ng reputasyon dahil may kapangyarihan yung kanyang mga pananalita. Siguro nagtatanong tayo, ano pa yung kapangyarihang tinutukoy dito? Ano ang hindi pangkaraniwan sa pagtuturo ni Jesus na maaaring hindi nakagisnan ng mga tao maging yung natunghayan nila sa mga turo ng mga eskriba? Hindi naman natin narinig kung paano ipinahayag ni Jesus ang kanyang mga pangaral, bagamat ang alam lang naman natin sa kanyang pangangaral, madalas may mga kwento na nagpapahayag ng kanyang mensahe. Hindi ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa kanyang pangangaral. Ang kapangyarihan ng kanyang mga salita ay naipapamalas sa mga kaakibat na gawa ng kanyang mga pangangaral. Hindi lamang niya pinapaliwanag ang kahulugan ng banal na kasulatan, kung hindi nakikita mismo sa kanyang pagkatao at sa kanyang mga ginagawa ang kahulugan ng kanyang ipinahahayag. Pwede nating sabihin, there is no dichotomy between what he is preaching and the truth proclaimed through his actions. Walang paghihiwalay sa lahat ng kanyang sinasambit at sa lahat ng katotohanang ipinapahayag ng kanyang pagkilos at paggawa. Isang magandang halimbawa po yung nangyari sa Ebanghelyo. Sinabi doon, habang siya'y naroon sa sinagoga, may dumating na isang tao. Sabi doon, pinalayas niya ang demonyo mula sa inaalihan nito. Ito yung sinasabi nating pagpapatotoo, Pagpapatotoo sa pagmamahal ng Diyos sa tao na hindi niya ninais kailanman maging alipin tayo ng kasamaan. Alam natin, hindi naman nagpapabibo lamang si Jesus, Kasi kahit mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga kamangha-manghang gawa, hindi naman yun ang nais niya. Kaya nga ang tanong, lahat ba ng mga namamangha sa kanyang kapangyarihan ay lubos na nanalig at kinilala siya? Tandaan ninyo, mga minamahal kong kapanalig at mga kasama, hindi sapat na kilala lang natin ang pangalan niya. Minsan na nating narinig, tahasang ipinapaalala sa atin, not everyone who calls me Lord, Lord can enter the kingdom of heaven. Kaya nga doon, napansin ninyo, tandaan natin, kahit ang demonyo, kilala si Jesus. Sabi doon, kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Nagpapatotoo kahit ang demonyo tungkol sa kung sino talaga si Jesus. Bago pa man siya ganap na makilala ng mga taga roon sa Capernaum at sa buong Galilea. Gayunpaman, pinatahimik ni Jesus yung demonyo sapagkat maaari pa ring maging hadlang sa lubusang pagkilala ng mga tao sa kanya ang mga pangungusap ng masamang espiritu. At ito ang katotohanan. Alam natin
na kahit sa anong ugnayan, mas madalas ang kaganapan nito'y nangyayari ng dahan-dahan, umuusbong at lumalago. Relationship with God does not bloom or flourish overnight. It is in our daily choices, committing ourselves in His presence. No? Ayaw rin ni Jesus na makilala lamang siya bilang tagapagpagaling o tagapagpalayas ng masasamang espiritu. No? Marami namang nangyayaring ganoon nung panahong iyon, pero iba-ibang pinanggagalingan. Alam rin natin, marami pang mas malalim rin na pagkakakilanlan ang dapat mahayag at maging batayan ng pananampalataya ng mga magiging tagasunod niya. And this is a reminder to all of us that even when we witness extraordinary things like miracles, healings, or casting out evil spirits, we should not simply be amazed, but instead, we should be moved to a deeper recognition and faith in the Lord, Hindi hangad ni Jesus na magpasikat lang o ikaw ay mamangha lang, Maraming namamangha sa Diyos, pero iilan lang ang nanatili at nagpatuloy sumunod sa Kanya. Ang nais niya, ang karanasan natin sa Kanyang kapangyarihan ay maging daan upang siya'y ating paniwalaan. Kaya nga sana, wag lang tating hangarin yung mga bagay na kagilagilalas. Higitan natin ang mapandayang kinang na ating namamalas. Sa pagpapatuloy daw po natin sa paglalakbay sa karaniwang panahon, bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na mamangha sa pagkilos ng Diyos sa mga pamamaraang payak, Kasi kahit sa mga ordinaryong araw, kasama natin ang Diyos. Kahit sa mga araw-araw nating pagdiriwang ng Eucharistia, nagkakaroon ng himalang lampas sa mata natin. Sa Kanyang pakikipag-ugnayan sa atin tuwing tayo'y nananalangin at kahit sa hiwaga ng ating bawat paghinga. Again, miracles are happening even when we don't see it. Sometimes we are just too preoccupied with the world's glitz and glamour that we fail to see His gifts and miracles happening even in the seeming ordinariness of our lives. Kung babalikan mo ang araw na nagdaan, at yung araw na paparating, ano kaya yung mga hindi mo napansin o hindi mo napahalagahan? Hayaan mong sa pagdaan ng araw na ito, balikan mo rin ang dumaan lang sa paningin mo. Ano kaya ang hindi mo nabigyang halaga? Tingnan mo rin ang higit sa tingin ng iyong mata. Ito rin nawa ang maging panalangin natin, Panginoon, kailanman walang pangkaraniwan sa pagmamahal mo. Salamat po sa pagpaparanas ng himala ng pagmamahal. Salamat sa lahat ng panahon. Lumalim rin nawa kami sa pagkakakilala sa iyo kahit sa mga ordinaryong pagkakataon. Mga minamahal kong kapatid, sa pagtahak po natin sa mga pangkaraniwang araw ng panahong ito, tagpuin natin ng Diyos na kailanman minamahal tayo at patuloy na nagbibigay himala sa buhay natin. Amen.